Akala natin si Sandro Marcos ay walang ginagawa. Hindi ko rin alam kung totoo itong balita na ito. Napapanood ko po sa inyo, mga babayan. No? Itong si Sandro Marcos ay merong pasabog na parang si Senator Marcoleta ay talagang pababilib dito, or totoo ba to? Magagawa ba to? Inunahan nga ba si Senator Marcoleta, Blue Ribbon? No? At ay ganun ba ito totoo? Panoorin mo natin ito, mga babayan, at kayo na maghusga kung ito ba ay makakamit ba ng mga Pilipino na naghihirap, na umaasa sa kanyang panukala. At magkomento ka sa video na to. Babalikan kita, panoorin nyo man ito, mga kumare. Congressman Sandro Marcos, grabe, tahimik lang pero matindi. Gumalaw na, pati ako namang kaibigan. Dahil ang pangarap ni Senator Marcoleta sa taong bayan, inihakbang na ni Congressman Sandro Marcos. Kumusta po ang presyo ng kuryente dito sa Quezon City? Itong batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na nakararaan, nakasulat po letra por letra, idulot ninyo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po nakasulat. Sa lilim na nagbabadyang ulan, may isang matandang babae na nakatayo sa harap ng kanyang barong-barong sa San Jose del Monte. Hawak ang lumang electric bill na tila isang sentensyang hindi niya alam kung kailan matatapos. Sa bawat patak ng ulan, sumasabay ang patak ng kanyang luha. Wala siyang kuryente, pero hindi iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iyak. Ito'y luha ng paghihintay sa pag-asang matagal nang ipinangakong darating. Ang matandang babaeng ito ay sumisimbolo sa taong bayan. Hindi man totoo ang pangyayaring ito, mapapansin natin na sa mga kababayan natin na hirap sa buhay ay ang kuryente ang isa sa pinaka-problema nila. Ngunit si Congressman Sandro Marcos tahimik na gumalaw ng matindi. Walang pasintabi, walang sigaw, ngunit may dumating isang panukalang batas. Simple ang pamagat, subalit ang epekto maaring pumago sa libu-libong buhay. Free electricity for low consumption households. Ito ay isa sa 10 panukala ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang pag-upo ngayong 20th Congress. Ang una sa marami, tahimik ngunit matindi. Hindi ba't ito ang matagal ng pangarap ni Senator Marcoleta, na bago siya tumakbo bilang senador ay kanyang ipinangako ang libreng kuryente? Isang pangarap para sa mga maliliit, mga nakalimutan, mga ni minsan ay hindi inisip na maaaring maputulan ng ilaw kahit hindi sila kailanman nagkulan ng sipag. At ngayon, ang pangarap na iyon may humahakbang, hindi lamang bilang pagsunod kundi bilang pagkakatawang tao ng isang panata. Ngunit ano nga ba ang nagtulak kay Sandro? Sabi dito, ang boses ng taong bayan, narinig, isinulat, inihain. Sa panahong puro ingay ang politika, isang kakaibang himig ang pumasok. Hindi sigawan, isa itong pakiusap na isinulat sa papel ng batas. Ayon kay Congressman Sandro Marcos, the first 10 of many filed with purpose, guided by service and inspired by the voices of our constituents. Iyan ang tono ng isang leader na hindi lamang nakikinig, kundi nakikinig upang umaksyon. Isipin mong ikaw ang ina ng 3 anak, tumatakbo ang metro kahit wala kang gamit. Ang liwanag sa kusina ay liwanag din ng pag-asa. At ngayon, may posibilidad na kahit konti man lang sa pasaning iyon ay mabawasan. Libre? Oo, libre. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa karapatang matagal ng nakaligtaan. Pero sapat ba ito? At hanggang saan aabot ang pangarap na ito? Ang batas ay hindi lang letra sa papel, ito'y paninindigan. At si Sandro, maaring para sa ilan, isa pa lamang siyang pangalan, bata. Pero para sa mga tahanang palaging nag-aabang ng brownout, siya na ang liwanag. Alright, so ayun mga babayan, napanood nyo. Ganong kaya ito katotoo, no? Sana totoo yan, no? Basta naman tayo naman, may makikita naman tayo na ikakaganda ng Pilipinas, dapat natin na wag natin hadlangan or wag natin kantsawan. Pero soon as possible dapat maging totoo to. Hindi to maganda kasi kung puro haka-haka lang, puro plano lang ang nangyari, 'di ba? Tulad ng kanyang tatay, puro plano, puro sablay naman din yung gumawa. O 'di ba?
Ito naman si Sandro Marcos, kung ito man ay magiging libre para sa may hirap ang libreng kuryente, maganda to. Napakalaking tulong po nito mga babayan sa mga babayan natin ng mga may hirap. O kasi alam nyo, kada buwan napakamahal ng kuryente, tapos halip na pambili na ng isang bultong bigas, mambabayad pa ng kuryente. Hindi ba? Yun ang ano. Sana dumating itong panukalang ito ni Sandro Marcos mga babayan. I-pray natin na isa ito na makakatulong at wag tawag dito, wag maging anino lang na susunod-sunod sa kanya pero hindi mo mahawakan dahil hindi matupad yung kanyang pangako o yung kanyang panukala. Kita niyo naman yung anino, di ba? Kahit anong hawak mo diyan, hindi mo yan mahawakan. Ganun ang isang pangarap. Hanggat hindi mo nahawakan ang isang pangarap, para ka lang ding anino. Uy, ang galing mo dun, boy, ha? Magaling ka talaga, boy. Ang lupit mo, boy. Na-convert mo yung anino sa isang pangarap. Shoutout sa'yo, Maria. Sana napatawa ka dyan, ha? So, yun. Magandang balita yan kung sakali na ang libreng kuryente ay hindi magiging anino. Uy, balik na naman tayo sa anino. Susuportahan natin yan kung talaga magiging totoo yan. Basta makakatulong sa ating mga babayan. No, maawa naman ho kayo, yung mga nakaupo diyan, maawa naman kayo sa taong bayan. Wag naman puro kurakot. At saka kung magkukurakot kayo, wag niyo naman ubusin lahat, busit kayo. Anak ng tipaklong. Saka mayayaman na kayo tama na 'yan. Ibigay niyo na sa mga mahihirap at sa mga proyekto, ang dapat na proyekto. My goodness, mainggit naman kayo sa ibang bansa. Alam niyo, nakakainggit na sa ibang bansa, sa Kuala Lumpur, sa Hong Kong. Mas mayaman pa tayo dyan dati. Ngayon, pag pumunta ka ng Kuala Lumpur, naiinggit ka. Iba yung pakiramdam na nandun. Malinis, maayos ang kanilang bansa. Samantalang, mas mayaman pa tayo dyan. Di ba? Doon pa lang nagtatampo na tayo sa gobyerno dahil halip na tayo mismo ang naninirahan sa ating sariling bansa at napakagandang Pilipinas ay nalulugmok sa kahirapan. Hindi ba, mga babayan? Kaya sana itong mga vlog natin ay magiging pukaw at ay maging target sa mga kaluluwa ng mga demonyong kawatan. Hindi ba? Ayan yun, hindi tayo hihinto. Banatan natin ng banatan yan. At aabangan namin ikaw, Remulla, ha? Balik tayo kay Remulla. Aabangan namin ang iyong pinangako na walang sino-sino. Kailangan may mapakulong ka kasi may impeach ka pagka nating ng 2028 at si BP Sara na ang presidente at wala ka pang nagagawang accomplishment na maapakulong ang mga demonyong kawatan. Yari ka sa amin. Yan ang sinasabi ko sa iyo. At balik naman tayo kay Sandro Marcos bago tayo matapos. Di ba? Sandro Marcos, dapat anuhin mo yan, ha? Huwag yung maging anino lang. O nakapulot tayo ng salita ni kay Boy, ha? Kasi ang isang pangarap, hanggat hindi mo nahahawakan yan, isang anino pa lang yan. Boom! O, di ba? So, syempre, yung libreng kuryente mga babayan, napakaganda niyan. Pero ang liwanag, iba pa rin ang nasusulat sa Biblia. O, panoorin mo to. Ito yung liwanag na hinahanap talaga ng bawat Pilipino. O, panoorin mo to, nasusulat sa Biblia. Pahayag 22 verse 5. Wala nang gabi roon, hindi na sila mangangailangan ng ilaw, ng lampara, o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magliliwanag sa kanila, at sila'y maghahari magpakailanman. Boom! Alright, pati sa Biblia, nakakaano na tayo, no? Pati sa panalangin, mananalangin pa tayo. Kasi iba yung isang vlog na mayroong kasamang panalangin. Kasi tumatagos itong vlog natin mga babayan sa mga kaluluwa ng mga demonyo. Okay? At nakakabawas ng mga kasalanan natin at nakakatulong din tayo sa panalangin sa mga nakakapanood nito. Tumatagos po sana itong mga panalangin na mapapanood nyo mamaya. Sa huli ng video natin, sana mapapanood nyo. Sana tumagos po sa inyong mga cellphone o sa inyong TV ang mga panalangin natin sa ating mahal na bansang Pilipinas. Alright, so sana sa vlog na to, umabot ka. Nagpapasalamat ako sa inyong mga kumare ko, mapupula mga lips at napakaganda. Ang ganda-ganda ng mga kumare ko na laging nakasubaybay sa ating mga video. Shoutout sa mga OFWs dyan, mag-ingat po kayo. Kung saan man po kayo naroon, hindi ko man kayo kilala. Pero ako kilala nyo. Ngayon kilala ko na kayo. Alright, so manalangin tayo. Goodbye and see you in my next vlog. Thank you, mga mare ko. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso
at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay bayan.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.